Napatingin si Brahma kay Lady Shwano nang marinig niya ang sinabi nito. Mukhang ang mga nananampalatayang inalagaan niya na parang mga hayop ay si Brahma na mismo ngayon ang gusto nilang mamatay. Isa sa mga nananampalataya kay Brahma ay agad na lumuhod sa lupa at tumangala sa wasak na kalangitan kung saan naroon ang bida. Nanginginig niyang tinanong kung siya ba ang Diyos. Kung siya nga ang Diyos, nakikiusap silang iligtas sila. Hinihiling nilang sunugin niya hanggang mamatay ang demonyong si Brahma. Nang sabihin niya iyon ng buong puso at buong pananampalataya, isang malakas na enerhiya ang unti-unting lumabas mula sa kanyang katawan. May isa ring matandang babae na nagreklamo kay Brahma. Ayon sa kanya, muntik na silang makaligtas ng kanyang anak mula sa mga zombie, ngunit sila mismong mga Diyos ang dumakip sa kanyang anak upang gawin itong alak. Dahil dito, sinabi niyang si Brahma ang siyang dapat mamatay. Ang lahat ng dating sumasamba kay Brahma ay ngayon ay lumuhod at sumamba na sa bida. Habang nakikiusap silang patayin at sunugin ang demonyong si Brahma, ang kanilang taos-pusong pananampalataya ay naging enerhiyang patuloy na dumaloy patungo sa katawan ng bida. Unti-unti niyang sinipsip ang enerhiyang iyon habang pumapasok ito sa kanyang katawan, doon niya napagtanto na ito pala ang apoy ng sangkatauhan. Dahil sa napakalakas na apoy ng enerhiyang iyon, mabilis na lumaki ang kanyang katawan hanggang sa naging napakalaki niya, bagay na labis na ikinagulat ni Brahma. Sa sobrang galit, sumigaw si Brahma sa mga hamak na tao. Galit niyang tinanong kung paano nila nagawang magtaksil sa kanya matapos ang lahat. Ngunit natigilan siya at napalingon sa bida nang sabihin nito na tapos na ang kanyang panahon. Kaagad na iniangat ng bida ang kanyang napakalaking paa at walang pag-aatubiling marahas na inapakan si Brahma. Sa isang iglap ay tuluyan niyang winasak ang buhay nito. Nang makita iyon ng mga taong sumasamba sa bida, nagsigawan sila sa labis na tuwa. Punong-puno sila ng kasiyahan dahil sa wakas ay napatay na ang demonyong si Brahma. Sinabi ni Lady Shwano na pananampalataya ang tunay na umiiral at walang Diyos. Sa laban na iyon, isang napakalaking tagumpay ang nakamit ng naglalagablab na tag-init. Samantala, sa Outer Chaos World, kung saan nakatayo ang napakalaking gintong punong nagliliwanag at naglalabas ng napakalakas na aura, isa-isang nagtipon ang mga Diyos mula sa iba't ibang lahi. Naramdaman nilang tuluyan ng gumuho ang pananampalataya sa mga bituin ng kaharian ng Diyos. Sinabi ni Zeus na tuluyan ng bumagsak ang banal na kaharian ni Brahma. Hindi makapaniwala si Amiterasu nang lupain ang mga bulaklak ng sakuna. Hindi niya maisip na ang napakalakas na sinaunang banal na kaharian ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Si Odin ng Ice Kingdom ay agad na nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi naman agad nakasagot si Amon ng Sand Country. Ngunit natigil ang kanilang usapan nang may isang Diyos na nagmamadaling lumipad patungo sa kanilang kinaroroonan. Magalang nitong kinuha ang pansin ng lahat at agad na ipinaalam na nakita niya mismo ang buong pangyayari. Galit na sinigawan siya ni Zeus at inutusang ipaliwanag agad ang lahat. Nanginginig na nagsalita si Hwangxiong ng Korea. Ipinaliwanag niyang ang naglalagablab na tag-init ay pinamumunuan ni Xia Yan. Ayon sa kanya, ito ang namumuno sa mga superhuman ng naglalagablab na tag-init at siya rin ang naglunsad ng biglaang pag-atake sa Zindo. Nagulat si Zeus sa kanyang narinig. Idinagdag pa ni Hwangxiong na sina Kali, Indra, at Shiva ay pawang napatay. At sa huli, maging si Brahma mismo kasama ang Mother Nest ay tuluyan ding nilipol ng bida. Hindi lamang iyon ang mas nakakagulat. Sinabi pa niya na ang mga natitira ngayong tao ay gumagawa na ng gintong rebulto ng bida. Lalong nagulat ang lahat ng mga Diyos nang marinig nilang ang pananampalataya ng mga tao ay tuluyan ng nailipat sa bida. Pagkatapos marinig ang balitang iyon, nabalot ng katahimikan ang buong lugar. Ngunit nabasag ang katahimikang iyon nang lumapit ang isa sa mga tauhan ni Zeus upang magbigay ng isang napakahalagang ulat. Agad nitong ipinaalam na tuluyan ng nalipol si Hades. Hindi lamang ang kanyang katawan at kaluluwa ang nawasak, kundi maging ang buong impyerno ay tuluyan ding nabura. Labis na nagulat si Zeus sa kanyang narinig. Galit siyang napalingon sa kanyang tauhan at mariing nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang marinig ni Odin ang balitang iyon, nanginig ang kanyang kamao sa matinding galit. Napakahalaga ng labanang naganap sa impyerno kaya hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang ganoong trahedya. Nang marinig naman iyon ni Amaterasu, napaisip siya.
Sa digmaan ng mga Diyos 1,000 taon na ang nakalipas, kahit gaano sila kalakas, isang napakamahal na tagumpay lamang ang kanilang nakamit kapalit ng napakaraming sakripisyo. Ngunit ngayon, sa loob lamang ng isang gabi, 26 na Diyos ang napatay at maging ang buong impyerno ay tuluyang nabura. Hindi niya napigil ang itanong kung anong uri ng kapangyarihan ang natamo ng bida. Isa ba itong sinaunang ipinagbabawal na teknik, o may mas sinauna pa bang kapangyarihang nagising sa kanya? Walang sinumang Diyos sa paligid ang nakasagot sa kanyang tanong. Dahil dito, nagsalita si Aman at nagtanong kung ano na ang susunod nilang gagawin. May isang Diyos na agad na sumagot. Ayon dito, matapos ang dalawang napakalalaking labanan, tiyak na nasa bingit na rin ng kamatayan ang Yangtze. Iminungkahi niyang tipunin nila ang lahat ng kanilang hukbo at samantalahin ang pagkakataon. Habang mainit pa ang bakal, dapat na raw nila itong tuluyang tapusin. Malalim na nag-isip sina Amaterasu, Zeus, at Odin matapos marinig ang mungkahing iyon. Muli na namang nabalot ng matinding katahimikan ang buong paligid. Samantala, lihim namang napangiti si Huangxiong habang pinagmamasdan ang nangyayari. Tulad ng kanyang inaasahan, wala ni isa sa mga naruroon ang gustong maging kanya na pain. Para sa kanya, tunay na katawa-tawa ang lahat ng mga ito. Samantala, bumalik naman ang eksena sa Korean Kingdom Divine Realm. Habang nakaupo sa kanyang trono ang Diyos ng Kaharian ng Limo na si Panginoong Huangxiong, tinanong siya ng Diyosa ng Kaharian ng Limo kung bakit hindi niya sinabi sa ibang mga Diyos ang kanilang natuklasan. Nakangiting sumagot si Huangxiong. Ayon sa kanya, bakit pa niya sasabihin iyon sa mga iyon? Pawang mga makasarili at hanggal lamang ang mga ito. Tumayo siya mula sa kanyang trono at nagsimulang maglakad. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan ay naibalik niya ang huling sandali ng labanang iyon. Sa mga sandaling iyon, matapos gamitin ng bida ang lahat ng kanyang lakas, nawalan ito ng malay at mabilis na bumagsak pababa. Idinagdag pa ni Huangxiong na ang tunay na lumaban ay isang tao lamang na nagngangalang si Yayan at hindi ang tunay na Yangtze. Nagawa lamang umano nito ang mapanganib na pag-ataking iyon sa pamamagitan ng pagsabog ng sarili nitong asensya at kaluluwa upang piliting itaas ang kanyang kapangyarihan. Sa kasalukuyan ay lubha na itong nasugatan at nasa bingit na ng kamatayan. Nagtanong ang Diyosa ng Kaharian ng Limo kung paano naman ang naglalagablab na tag-init. Ngumiti si Huangxiong at tinanong kung hindi pa ba nito nauunawaan ang lahat. Wala na ang Yangtze. Matagal nang namatay ang tunay na Yangtze noong digmaan ng mga Diyos. Ipinaliwanag pa niya na may 36 na sinaunang estratehiyang pandigma ang Yangtze. Ginamit nito ang ilan sa mga natitira nitong plano at alas upang mapatay si Susanoo. Ayon kay Huangxiong, ang lahat ng iyon ay isa lamang estratehiya ng walang lamang lungsod. Ang kinatawan nitong si Yayan ay isa lamang mortal. Isang mahinang mortal na naghihingalo na. At ang higit pang kamangha-mangha, siya lamang ang nakatuklas ng katotohanan ito. Kapag sila ang unang umatake at napatay ang mortal na iyon, maaagaw nila ang lahat ng alas ng Yangtze, pati na rin ang banal na kapangyarihan at kapalaran ng lahat ng mga Diyos ng China. Sa oras na mangyari iyon, maging si Zeus, at si Odin ay mapipilitang yumuko at magpasakop sa kanilang dakilang malamig na banal na kaharian. Sila ang magiging bagong mga pinuno ng 6 na daigdig. Doon lamang tuluyang naunawaan ng Diyosa ng Kaharian ng Limo ang tunay na binabalak ni Huangxiong. Pagkatapos noon ay agad siyang nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Tipunin ang lahat ng kanilang piling hukbo at lihim na pumasok sa bansang Xia. Agad namang tumugon ang kanyang mga tauhan at walang pag-aalinlangang nagsimulang kumilos patungo sa bansang Xia. Samantala, nagtipon ang lahat ng tauhan ng bida sa paligid niya. Nakahiga siya sa gitna ng isang malaking entablado at nananatiling walang malay matapos ang napakatinding labanan. Lahat ng naroon ay nakayuko, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding lungkot habang binabantayan nila ang kanilang Panginoon. Unti-unti nang humihina ang tibok ng kanyang puso, at alam nilang papalapit na siya sa kanyang hangganan. Nababahalang lumapit sina Lady Xuano at Su Daji. Labis silang nag-aalala para sa kanilang Panginoon dahil malapit nang bumigay ang kanyang katawan. Ang tanging natitira na lamang upang mapanatili siyang buhay ay ang lakas ng kanyang kaluluwa. Marahang nagsalita si Su Daji sa kanyang master.
Matulog lamang daw ito ng mahimbing dahil sila na ang bahala sa lahat ng natitira. Magalang namang yumuko sina, Lei Zhenzi, at ang Great Holy Child. Sinabi ni Lei Zhenzi na wala na silang dapat pang sabihin. Panahon na raw upang umalis sila. Isa-isang nagsimulang lumisan ang mga tauhan ng bida hanggang sa siya na lamang ang naiwan sa gitna ng malawak na lugar. Mula naman sa kabilang espasyo, tahimik na pinagmamasdan ni Huangxiong ang lahat ng nangyayari. Nang makita niyang nakaalis na ang lahat ng tauhan ng bida, agad siyang kumilos. Lumitaw sa kanyang mukha ang isang ngiting puno ng pananabik. Tuwang-tuwang nagsalita ang isa sa kanyang mga tauhan. Ayon dito, tunay na napakatalino ng estratehiya ng kanilang Panginoon at tiyak na iyon na ang katapusan ng batang iyon. Nagsalita rin ang isa pa. Sinabi nitong kapag nasipsip nila ang kapalaran ng naglalagablab na tag-init, maging sina Zeus at Odin ay mapipilitang lumuhad sa harapan nila. Maging si Athena mismo ay magsisilbi pa sa kanila ng alak araw-araw. Ang Diyosa ay napuno rin ng pananabik. Ayon dito, lahat ng kayamanan at mga alahas ng naglalagablab na tag-init ay magiging kanila na. Mas lalo pang natuwa ang iba at sinabing napakaganda ng araw na ito. Sa wakas ay dumating na ang pagkakataong matagal nilang hinihintay. Ngunit agad silang pinatahimik ni Huangxiong. Pinagsabihan niya ang lahat na huwag magmadali. Iniutos niyang siyasatin muna ang buong paligid dahil baka may nakahandang pananambang. Agad namang kumilos ang ilan sa kanyang mga tauhan at mabilis na nag-ikot sa paligid. Hindi nagtagal ay bumalik ang mga ito upang magbigay ng ulat kay Huangxiong. Sinabi nilang wala silang nakitang anumang pananambang sa loob ng 100 milya. Gayunpaman, may natuklasan silang ibang bagay. Napakaraming superhuman ang lumitaw sa buong rehiyon ng Yangxia. Sistematiko ang kanilang pagkilos habang namamahagi ng isang uri ng gamot na tinatawag na Shangqing Pills. Bumuo rin sila ng isang organisasyon upang mahusay na lipulin ang mga natitirang zombie. Ang buong lupain ng Yangxia ay maayos at organisado, na lubos na kabaligtaran ng kaguluhan sa ibang mga banal na kaharian kung saan mismong ang sarili nilang mga mamamayan ang kanilang pinapatay. Napangiti si Huangxiong matapos marinig ang ulat. Sinabi niyang tunay ngang mga hanggal ang mga ito. Sa ganitong sitwasyon ay iniisip pa rin daw nilang protektahan ang mga taong wala namang halaga. Mas nakakatawa pa raw na ang pinakamalaking alas ng naglalagablab na tag-init ay ipinagkatiwala nila sa isang simpleng mortal. Ngunit dahil sa katangahan ng mga ito, sila ngayon ang makikinabang. Sinabi ni Huangxiong na tapos na ang kanilang pagsisiyasat. Nakumpirma na nilang lubusan ng walang malay ang batang iyon at unti-unti nang naglalaho ang kanyang kaluluwa. Iniutos niya sa lahat na samantalahin agad ang minsan lamang dumarating na pagkakataong iyon at sumunod sa kanya. Mabilis silang lumipad pababa habang si Huangxiong ang nangunguna. Habang papalapit siya, unti-unting nagbago ang kanyang buong katawan. Nakangiti niyang sinabi na ang lahat ng pag-aari ng naglalagablab na tag-init ay magiging kanya na mula ngayon. Ngunit bago pa man niya tuluyang malamon ang walang malay na katawan ng bida, biglang iniunat ng bida ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay mahigpit niyang sinunggaban ang leeg ni Huangxiong. Unti-unting naglaho ang nakakatakot na anyo nito habang kalmadong nagsalita ang bida. Sa wakas ay natapos na raw ang kanyang mahabang paghihintay. Kumagat na rin sa pain ang isang isda. Sayang nga lamang at maliit na isda lang ang kanyang nahuli. Pagkakita rito ng mga tauhan ni Huangxiong, agad silang napamura sa bida at sabay-sabay na sumigaw na bitawan nito ang kanilang Panginoon. Ngunit bago pa man sila makalapit, mabilis na bumalik ang mga tauhan ng bida at agad na pinalibutan ang mga ito. Hinamak sila ni Lei Zhenzi at tinawag na mga payaso na naglakas loob pang magpakita sa lugar na iyon. Samantala, tumawa naman ang Great Holy Child. Si Sudaji ay ngumiti at sinabi sa kanila na matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng mga ito. Hindi makapaniwala si Huangxiong sa kanyang nasaksihan. Para sa kanya, imposibleng mangyari iyon. Doon niya napagtanto na isa pala itong patibong. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari dahil siya mismo ang nakakita na nasa bingit na ng kamatayan ang bida. Hindi rin maaaring magkamali ang pagsisiyasat ng banal na kapangyarihan. Kalmadong sumagot ang bida. Ang lahat daw ng nakita ni Huangxiong ay ang gusto lamang niyang makita nito. Pilit na nagpumigla si Huangxiong upang makawala, ngunit lalo lamang hinigpitan ng bida ang pagkakasakal sa kanyang leeg.
Galit na sinabi ni Huang Xiong na hindi siya naniniwala. Isa lamang daw itong ordinaryong tao, ngunit pinilit nitong akuhan ang kapangyarihan ng isang hari ng mga Diyos at nagawa pa nitong harapin si Brahma ng mag-isa. Hindi niya maintindihan kung paano ito nanatiling buhay. Labag daw iyon sa batas ng mundo. Sumang-ayon ang bida sa sinabi nito at sa kanya ito tinanong. Kung ganoon, bakit kaya sa tingin nito ay buhay pa rin siya? Pagkasabi niya nito ay bigla niyang inilabas ang bilangguang tore sa harap ng lahat. Mula sa unang palapag ng tore, nagsimulang magningas ang bughaw na apoy sa mga bintana. Kasunod nito ay nagliwanag ang ikalawang palapag. Pagkatapos ay sumiklab ang nakakasilaw na bughaw na liwanag mula sa ikatlong palapag. Mula sa madilim na kalawakan ay unti-unting lumitaw ang isang gintong lotus. Noong unang nalikha ang kaguluhan sa simula ng sansinukob, nahati ang dalisay at ang marumi. Kasabay ng paglitaw ng langit at lupa ay isinilang ang isang banal na kayamanan. Ito ang siyam na antas ng gintong lotus. Noong unang panahon, ginamit ng dakilang maestro Taiyi ang lotus na ito upang muling buuin ang katawan ni Neza. Sa pamamagitan ng tunay na katawang lotus, muling isinilang si Neza at nagkaroon ng isang katawang hindi namamatay at hindi nasisira. Ito ang pinakaunang lotus na umiral sa mundong ito. Ngayon, matapos makipaglaban ng dakilang Panginoon ng bilangguan kay Brahma, nalampasan niya ang hangganan ng kanyang sariling antas ng pag-iral. Ang kanyang mortal na katawan ay nagdala ng kapangyarihan ng isang hari ng mga Diyos. Halos tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang matatag na kalooban ay nilamon ng Panginoon ng bilangguan si Brahma at sinipsip ang walang hanggang karagatan ng kapangyarihan ng kaluluwa nito. Sa isang iglap ay nabasag niya ang ikatlong selyo ng tore ng bilangguan ng mga demonyo. Ito ang kalooban ng langit. Ito rin ang pagkakataong itinadhana ng kapalaran. Inialay niya ang gintong lotus upang muling mabuo ang walang kamatayang katawan ng Panginoon ng trono. Kasabay nito ay muling binati ang kanyang pagbabalik bilang kagalang-galang na Panginoon ng trono sa muli niyang pag-akyat sa trono ng mga Diyos. Nang makita ni Huang Xiong na unti-unti nang nagbibitak ang katawan ng bida, bigla siyang natawa. Sinabi niyang hindi na kayang tiisin ng katawan nito ang napakalaking kapangyarihang iyon. Sa huli ay mamamatay din daw ito. Ngunit matapos lamang niyang sabihin ang mga salitang iyon, biglang sumabog ang napakalakas na apoy sa buong katawan ng bida. Agad nitong sinimulan ang pagdadalisay sa kanyang buong katawan. Nang makita ni Huang Xiong ang nangyayari, saka lamang niya napagtanto ang katotohanan. Muling binuo ng gintong lotus ang katawan ng bida. Labis siyang nagulat. Hindi siya makapaniwalang ang isang ordinaryong tao ay nagtagumpay na makalikha ng isang tunay na walang kamatayang katawan. Nang marinig ng bida ang sinabi nito, sinabi niyang hindi pa sapat ang walang kamatayang katawan. Pagkatapos, pinasalamatan niya si Brahma dahil napakabait daw nito na nagbigay ng 75% ng enerhiyang kailangan para sa kanyang walang kamatayang katawan. Ang natitirang 5% naman ay kailangan daw niyang kunin mula sa kanila, kaya kailangan niya silang gambalain upang tulungan siyang makumplito ito. Nang marinig iyon ng mga tauhan ni Huang Xiong, agad silang nabahala at nag-utos na tumakbo na sila ng napakabilis. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo, agad na nagpakawala ang bida ng nakakatakot na enerhiya at napakalakas na presensya. Dahan-dahan niyang iniunat ang isa niyang kamay habang tinatanong kung gusto rin ba nilang tumakas. Pagkatapos ay sinabi niyang huli na ang lahat. Gamit ang kanyang enerhiya ng apoy, isa-isa niyang ginapos ang mga ito at hinayla pabalik palapit sa kanya. Pagkatapos noon ay gumawa siya ng isang kulungan ng apoy ng impyerno. Nang simulang sipsipin ng bida ang kapangyarihan ni Huang Xiong, napasigaw ito at nakiusap na huwag daw iyong gawin. Sinabi nitong siya ang langit na Diyos na si Huang Xiong at hindi siya maaaring dalisayan. Nenas ang bida at pinagsabihan itong napakaingay nito. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng matinding apoy na tuluyang sumunog sa buong katawan ni Huang Xiong hanggang sa maging abo ito. Maging ang mga tauhan nito ay unti-unti ring natunaw sa matinding apoy. Kasabay nito, nagsimulang damaloy ang kanilang mga enerhiya patungo sa katawan ng bida. Hindi nagtagal ay nabuo ang isang maliit na lotus sa kanyang noo. Kasunod nito ay umabot na sa 100% ang kanyang walang kamatayang katawan at tuluyan na itong nakumpleto.
Nang makita iyon ng Pagong, sinabi nitong sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking biyaya. Taglay na ng Panginoon ang bilangguan ang gintong mga buto at ngayon ay nakamit pa nito ang isang walang kamatayang katawan. Mula raw sa araw na iyon, ang Panginoon ng bilangguan ay tunay nang nagkaroon ng hindi masisirang katawan. Hindi na ito tatablan ng tubig o apoy, at walang kapangyarihang mas mababa sa antas ng hari ang makapagdudulot ng kahit isang gasgas sa kanyang katawan. Nasa antas 8 na ang kanyang kakayahan at nasa antas 9 na ang lakas ng kanyang kaluluwa. Nang dahan-dahan na siyang lumapag sa lupa, agad na lumuhad ang lahat ng kanyang mga tauhan at dali-daling yumuko sa kanyang harapan. Samantala, sa kabilang banda, ang iba pa niyang mga tauhan na patuloy na nakikipaglaban sa mga zombie ay biglang natigilan nang maramdaman nila ang napakalakas na sinag ng enerhiyang nagmumula sa kalangitan. Dahil dito ay agad din silang lumuhad at yumuko habang binabati ang emperador ng sangkatauhan. Naganap na ang pagpeperpekto ng kanyang banal na katawan at nakaakyat na siya sa mas mataas na antas. Ang liwanag ng kanyang enerhiya ay naging parang isang sinag ng araw na tumanglo sa buong bansa. Hindi nagtagal ay nagtipon ang lahat upang masilayan ang kanilang Panginoon. Nang makumplito ang kanilang pagtitipon, napangiti ang bida at tumayo sa kanilang harapan. Sinabi niyang pinatay niya si Brahma gamit ang sarili niyang mga kamay. Pinaslang niya ang hari ng ilalim ng daigdig at nilamon si Huangxiong. Ipinaalam din niyang ang mga Diyos na iyon na ubod ng kayabangan ay magiging tantungan nila upang maibalik ang dating kaluwalhatian ng bansang Yangxia. Ngayon, ang natitirang masasamang Diyos ng 6 na landas ay nagsimula ng magduda at magbantayan sa isa't isa. Wala nang nangahas na basta-basta lusubin ang Yangxia. Ayon sa kanya, ito ang pinakamainam na pagkakataon para sa kanila upang lalong lumakas at patuloy na umunlad. Lumapit sa kanya si Jiang Ruofeng at magalang na lumuhad habang nag-uulat sa kanyang hari na ang hukbong ipinadala sa ekspedisyon sa kanluran patungong Shendo ay matagumpay nang nakabalik. Handa na rin daw silang italaga ang kanilang mga piling esper para sa susunod na misyon. Inihanda na rin ng kanyang lingkod ang plano para sa banal na lupain. Kasabay nito ay nabuklod na rin ang 5 pangunahing rehiyon ng lupain ng Silangan, Timog, Kanluran, Hilaga, at Gitna, habang patuloy nilang nililipol ang lahat ng natitirang zombie. Kapag natapos daw ang planong ito, ganap nang magaganap ang dakilang kapulungan ng 10,000 lalawigan. Nakangiting iminungkahi ni Wan Hao na ipaubaya na lang daw sa kanya ang lugar na iyon. Sisiguraduhin daw niyang magiging ligtas ang Feng Shui para sa kanilang hari. Ngunit bigla naman siyang tinabig ni Huyan Qiang at sinabing teritoryo daw niya iyon. Sinabi rin niya sa kanilang hari na napakalamig ng hilagang rehiyon at ang kanyang kakayahan ang pinakaangkop para roon. Hiniling niyang hayaan siyang pumunta at handa raw siyang bantayan ang lugar na iyon para sa kanilang hari. May isa namang nagsabi na napakakumplikado ng baybayin ng silangang rehiyon. Wala raw ibang mas angkop sa lugar na iyon kundi si Matandang Ma. Samantala, sinabi naman ni Zhang Yu na basta makakatulong siya sa pagpapagaan ng pasanin ng kanilang hari, handa siyang italaga saan man. Ang isa naman ay nagpumilit na siya na lang daw ang pupunta. Dahil sa kanilang pag-aagawan at hindi pagkakasunduan, nauwi sa santukan ang mga ito sa mismong harapan ng kanilang hari. Nang makita iyon ng dakilang shaman, napailing na lamang siya dahil talagang hindi mapipigilan ang mga kabataan. Upang matigil ang kaguluhan, agad na itinaas ng bida ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay naglabas siya ng napakaraming kahon ng Shangqing pills at espiritual na asensya. Natigilan ang lahat nang makita nila ang laman ng mga kahon. Pawang Shangqing pills ang naroon. Nang makita naman ng dakilang shaman ang mga lumulutang na espiritual na asensya, napatulala siya dahil alam niyang ang espiritual na asensyang iyon ang makatutulong sa isang tao upang makalagpas sa hangganan ng ika-5 antas. Agad niyang binitawan ang kanyang tungkod at mabilis na tumalon upang abutin ang espiritual na asensya. Masaya pa siyang nagtatalon sa harap ng napakaraming espiritual na asensya habang sinasabi sa hari ng Yangxia na mayroon daw siyang isang munting kapalaluan. Sana raw ay mapagbigyan siya pagdating sa mga espiritual na asensyang iyon. Nang makita iyon ni Wan Hao, napamura siya sa ginagawa ng dakilang shaman. Tinanong niya kung nasaan na raw ang dignidad nito at bakit basta-basta na lang itong sumisingit.
Hindi nagtagal ay nagsimula na rin silang magagawan sa mga espiritual na asensya habang paulit-ulit na hinihiling sa isa't isa na magtira naman para sa iba. Nakangiting sinabi ng bida na sapat ang lahat ng iyon dahil napakahirap ng laban na kanilang pinagdaanan. Lahat daw ng may naging ambag ay gagantimpalaan. Nang ikumpas niya ang kanyang daliri, agad niyang ipinamahagi ang mga espiritual na asensya sa lahat. Sa labis na kagalakan, sabay-sabay na lumuhad ang mga ito sa harap ng bida at taos pusong nagpasalamat sa biyayang ibinigay sa kanila ng kanilang hari. Buong tapang pang sinabi ni Wan Hao na handa nilang ayalay ang kanilang mga buhay para sa kanilang hari. Seryosong sinabi naman ng bida na ang mga laban na haharapin pa nila ay magiging mas malupit kaysa sa mga pinagdaanan nila ngayon. Nagsasanib puwersa na ang masasamang Diyos sa bawat sulok, at hindi pa tapos ang katapusan ng mundo. Ngunit ipaglalaban daw nila ang tunay na kinabukasan ng lupain ng Yangxia. Sabay-sabay na yumuko ang lahat habang sumusumpang susunod sila sa kanilang hari hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. Para sa Yangxia, aagawin nila ang kanilang kinabukasan. Matapos ang pangyayaring iyon, opisyal nang nagsimula ang operasyon ng paglilinis sa mga zombie. Makalipas ang ilang araw, sa hilagang rehiyon, sa isang lugar na nababalot ng makapal na yelo, ay naglalakbay sina Xia Yun at Bai Xiyin. Tinanong ni Bai Xiyin si Xia Yun kung kinakabahan ba ito, dahil ayon daw sa iba ay mas mabangis ang mga zombie sa hilagang rehiyon dahil sa matinding lamig. Sumagot si Xia Yun na kaunti lamang ang kaba niya, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang pananabik dahil gusto niyang maging mas malakas. Gusto niyang magkaroon ng sapat na lakas upang tunay na makatulong sa kanyang kuya, sa halip na palaging nagtatago sa likod nito. Natuwa naman si Bai Xiyin sa kanyang narinig. Sinabi niyang maganda ang ganoong pag-iisip. Idinagdag pa niya na kasalukuyang nakikipagpulong ang bida sa mga pinuno ng mga himpilan ng mga nakaligtas sa hilagang rehiyon upang pag-isahin ang kanilang mga puwersa. Sinabihan din niya si Xia Yun na patunayan nila ang kanilang kahalagahan sa pamamagitan ng laban na ito. Sang-ayon naman si Xia Yun sa sinabi ni Bai Xiyin at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Samantala, sa kailaliman ng isang nakatagong kuweba na nababalot ng yelo, isang nilalang na mahimbing na natutulog sa loob ng makapal na yelo ang biglang nagising. Unti-unting nagkaroon ng mga bitek ang yelong bumabalot sa kanyang buong katawan. Hindi nagtagal, nang pakawalan niya ang berdeng enerhiyang nasa kanyang katawan, tuluyan ang nabasag ang makapal na yelong nakabalot sa kanya. Ang berdeng enerhiyang lumalabas sa kanyang katawan ay unti-unting nagtipon at nag-anyong isang itim na uwak. Mabilis itong yumuko at bumati sa pagbabalik ng kanyang kamahalan. Bago pa man ito tumugon, lumingon-lingon muna siya sa kanyang paligid. Nakita niyang ang mga sundalong nagbabantay sa lugar ay pawang mga kalansay na lamang. Dahil dito ay natigilan siya. Nagtaka siya dahil wala pa naman daw 500 taon ang kanyang pagtulog. Ipinaalam sa kanya ng itim na uwak na ang aura ng kamatayan sa mundo ay lumampas ng husto sa inaasahan, kaya mas maaga siyang nagising. Isa raw itong kaloob ng langit. Nagalit ang kamahalan sa narinig at sinabi niyang siya mismo ang kalooban ng langit. Pagkatapos ay sinabi ng uwak na ang kanilang hari ay nagsagawa ng isang ipinagbabawal na sining. Isinakripisyo nito ang isang buong lungsod at 10,000 mamamayan upang mabuo ang walang kamatayang bangkay at ang 20,000 hukbo ng mga bangkay. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa araw na paghaharian niya ang buong mundo. Nang isigaw niya ang mga salitang iyon, sabay-sabay na nagsigawan ang kanyang hukbo ng mga sundalo. Ngunit biglang napatigil ang kamahalan at napaisip kung anong taon na ngayon at kung sino na ang kasalukuyang emperador. Gayunman, agad din niya iyong isinantabi dahil hindi na raw mahalaga iyon. Kapag kumilos ang kanyang 20,000 hukbo, papatayin niya ang lahat ng nabubuhay at gagawin silang mga sundalong bangkay sa ilalim ng kanyang watawat. Pagkatapos ay magmamarcha sila patimog. Saan man ituro ng mga sibat ng kanyang hukbo, wala raw sinumang makapipigil sa kanila. Sumigaw ang itim na uwak at binati ang walang hanggang paghahari ng kanyang kamahalan sa loob ng libu-libong salinlahi. Pagkatapos nito ay nagutos ang kamahalan sa 2 niyang sundalo na humayo at magdala ng 2 buhay na tao. Nais daw niyang tanungin ang mga ito tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sinabi naman ng uwak na ngayong muling nagbalik ang kanilang kamahalan,
wala nang makahahadlang sa kanyang tagumpay at tiyak nang matutupad ang kanyang dakilang pangarap. Ngunit natigilan ng kamahalan nang bumalik ang kanyang mga sundalo na may dalang isang nakagapos na zombie. Nagtatakang tinanong niya kung anong klaseng nilalang iyon. Hindi ba tinutusan niya silang magdala ng mga buhay na tao? Nagulat namang sumagot ang kanyang mga tauhan na sa loob ng 50 metro ay wala silang nakita ni isang buhay na tao. Ang lahat ng nasa paligid ay mga nilalang na katulad nito. Galit at hindi makapaniwala ang kamahalan sa kanyang narinig. Sinabi niyang huwag sabihin sa kanya na may ibang gumawa rin ng katulad ng ginawa niya. Imposible raw iyon. At kahit mayroon man, ano naman? Mayroon siyang 20,000 piling sundalong bangkay. Paano raw matatalo ang mga iyon ng kung sino-sinong pangkat lamang? Pagkatapos ay sinigawan niya ang lahat ng kanyang mga sundalo at iniutos na sumunod ang mga ito sa kanya sa digmaan. Kasunod nito ay nagsimulang lumabas ang napakalalaking pakpak sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumipad paitaas upang makalabas sa kuweba. Sumunod din ang kanyang mga sundalo hanggang sa tuluyan silang makalabas sa nagyayelong lupain. Habang nasa himpapawid at tanaw ang buong lungsod, sinabi ng kamahalan na gusto niyang makita mismo kung sinong hanggal ang naglakas loob na manggulo sa kanyang teritoryo. Ngunit bigla siyang natigilan at napatulala habang nagtatanong kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Doon niya napagtanto na kaya pala siya nagising ng mas maaga ay dahil daan-daang libong zombie ang naakit ng yin energy ng libingang iyon at nagtipon sa paligid nito. Ang aura ng kamatayang ibinubuga ng mga zombie ang nagsilbing sustansya sa kanyang muling pagkabuhay. Napakaraming ang zombie, ngunit wala man lang ni isang hukbo ang dumating upang lipulin ang mga ito. Sa sandaling iyon ay napagtanto niyang ang buong mundo ay nasakop na ng mga zombie. 20,000 sundalong bangkay laban sa walang katapusang hukbo ng mga zombie. Hindi pa niya kayang gawing sarili niyang mga tauhan ang mga ito. At sa bawat sundalong bangkay na mawawasak, unti-unti ring mababawasan ang kanyang hukbo. Isa itong purong digmaan ng pag-ubos ng lakas. Dahil sa kanyang napagtanto, napasigaw siya sa matinding galit. Hindi niya matanggap na matapos siyang matulog ng 1,000 taon, ito ang mundong kanyang magigisingan. Ngunit biglang nagsalita ang itim na uwak at inutusan siyang tumingin sa isang direksyon. Mayroon pa raw siyang natatanaw na mga buhay na tao. Sa di kalayuan, dumating ang sasakyan ni Siayon at Bai Xin, ngunit naharang ito ng napakaraming zombie. Dahil dito ay napilitan silang huminto sa pagmamaneho. Napangiti ang kamahalan nang makita niyang may buhay pang mga tao, at mga babae pa ang mga ito. Agad na bumaba sina Bai Xin at Siayon upang harapin ang mga zombie. Naghanda silang dalawa sa labanan. Matapang na sinabi ni Siayon na hindi na siya magtatago sa likod ng kanyang kuya. Nang magsimulang lumusab ang mga zombie, agad siyang nagpakawalan ng napakaraming cloud-piercing needle. Isa-isa niyang pinatamaan ang mga noo ng mga zombie, dahilan upang agad na tumigil ang mga ito sa paggalaw. Pinuri naman siya ni Bai Xin sa kanyang ginawa. Para sa kanya, napakalakas na ni Siayon, kaya hindi rin siya maaaring magpahuli. Mabilis siyang kumilos at ginamit ang kanyang hidden blade upang isa-isang atakihin at pugutan ng ulo ang mga zombie. Walang tigil ang dalawa sa paglipol sa kanilang mga kalaban. Nang makita iyon ng kamahalan mula sa himpapawid, napangiti siya. Para sa kanya, napakagaling at napakahusay ng dalawang babaeng iyon. Sayang lang daw kung papatayin ang mga babaeng ganoon kalakas. Dahil dito ay napagpasyahan niyang hulihin ang dalawa at gawin silang kanyang mga reyna. Ang mga ito raw ang magsisilbing mga susunod na reyna ng mga bangkay para sa kanya. Ang mga babaeng ganoon kalakas ang nararapat tumabi sa isang hari na katulad niya. Binati naman siya ng itim na uwak sa kanyang naisip. Kapag nabihag daw nila ang dalawang babaeng iyon, mayayakap niya ang isa sa kaliwa at ang isa sa kanan habang pinangungunahan ang kanyang 20,000 hukbo sa pagsakop sa buong mundo. Wala na raw makapipigil sa araw ng kanyang pag-upo bilang emperador. Lalong natuwa ang kamahalan sa narinig. Para sa kanya, napakaganda ng planong iyon. Mabilis siyang bumulusok pababa habang sinasabing ang kaharian at ang lahat ng magagandang babae ay magiging kanya. Paglapag ng kamahalan sa gitna ng kumpol ng mga zombie, agad niyang pinalibutan ang mga ito ng kanyang berdeng enerhiya. Sa isang iglap lamang ay nalipol niya ang lahat ng mga zombie. Nang makita iyon ni Siayon at Bai Xin, saglit silang natigilan.
Pinuri naman ng itim na uwak ang kanyang kamahalan dahil sa walang kapantay nitong kadakilaan. Sa tingin nito, tiyak na luluhod na sa takot ang dalawang mortal na babaeng iyon at magmamakaawa para sa kanilang buhay. Ngunit nang marinig iyon ng dalawa ay nanatili lamang silang tahimik. Pagkatapos ay nagtanong si Xiaoyun kay Bai Xin kung hindi ba 1,000 taong gulang na zombie ang nilalang na iyon. Sumagot si Bai Xin na napakakapal ng aura ng kamatayan nito, ngunit hindi naaagnas ang katawan. Umabot na raw ang lakas nito sa sukdulang antas ng general. Para sa kanya, tunay na pambihira ang nilalang na iyon. Hindi niya inaakalang sa hilagang rehiyon ay may lilito pang ganoong uri ng masamang nilalang. Nang marinig iyon ng kamahalan, napakunot-noo siya at galit na nagtanong sa dalawa kung hindi ba sila natatakot sa kanya. Nagtatakang sumagot si Xiaoyun at tinanong kung bakit naman sila matatakot. Lalong nagalit ang kamahalan at tinawag silang mga insektong walang alam sa lawak ng langit at lupa. Kayang-kaya raw niyang kitlin ang kanilang buhay sa isang pitik lamang ng kanyang daliri. Naghanda ang dalawa. Sinabi ni Bai Xin na kung totoo nga ang sinasabi nito, gusto nilang makita iyon. Idinagdag naman ni Xiaoyun na sakto ang pagdating nito dahil maaari itong maging unang pagsubok ng bago niyang teknik. Natuwa ang kamahalan sa kanyang narinig. Para sa kanya, magaling ang dalawang babae. Gusto raw niya ang mga babaeng may matatag na paninindigan. Mas lalo pa raw niyang nagugustuhan ang katigasan ng ulo ng mga ito at ang pagtanggi nilang yumuko. Pagkatapos ay seryoso siyang nagtanong at hiniling na sabihin sa kanya kung sino ang namumuno sa mundo ngayon. Seryosong sumagot si Bai Xin na siyempre, ang pinakamalakas na pinuno ng mundo ngayon ay ang Haring Xia. Nang marinig iyon ng kamahalan, nilait niya ang pangalan ng Haring Xia at sinabing wala itong kwenta. Kapag natalo na raw niya ang dalawang babaeng iyon, sa kanya kukunin ang ulo ng Haring Xia. Nagkatinginan ang dalawa at bigla silang natawa. Pagkatapos ay sinabi ni Bai Xin na hinding-hindi kailanman maiintindihan ng isang poloka sa loob ng balon kung gaano kalalim ang kapangyarihan ng Haring Xia. Nang marinig iyon, labis na nagalit ang kamahalan. Malakas niyang sinigawan ang dalawa at sinabi na napakalakas ng loob ng mga ito dahil nagagawa pa siyang pagtawanan bilang isang hari. Nag-ipon siya ng maitim na enerhiya at agad na bumuo ng isang napakalaking kamay na may matutulis na kuko habang sumisigaw na mamamatay ang mga ito. Bago pa man tumama sa kanila ang pag-ataking iyon, sumenya si Bai Xin kay Xiaoyun. Sa isang iglap ay agad silang nagkahiwalay ng pwesto at dumistansya sa isa't isa. Unang pinuntirya ng napakalaking kamay si Bai Xin, ngunit bago pa man ito tamaan ay bigla na lamang siyang naglaho. Labis itong ikinagulat ng uwak. Hindi ito makapaniwala na nagawa niyang iwasan ang pag-atake at napaisip pa kung teleportation ba ang ginamit nito. Kasunod namang pinuntirya si Xiaoyun. Sinabi ng kamahalan na titingnan nila kung paano naman ito makakaiwas. Hindi gumalaw si Xiaoyun at nanatili lamang siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Bago pa man tumama sa kanya ang pag-atake ng kamahalan ay agad niyang ginamit ang Black Tortoise Shield, na kaagad namang nagbigay sa kanya ng matibay na protection. Hindi makapaniwala ang uwak sa nangyari. Ang napakalakas na pag-atake ng kamahalan ay napakadali lamang na naitaboy ng dalawang babaeng ito. Dahil dito ay napagtanto ng kamahalan na may kakaiba sa dalawa at mukhang minaliit nga niya ang kanilang kakayahan. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang lahat ng kanyang mga general. Hindi nagtagal ay isa-isang lumitaw ang kanyang mga general na pawang mga bangkay. Dahan-dahan silang naglakad at pinalibutan ang dalawang babae. Sinabi ng kamahalan na bibigyan niya ang dalawa ng huling pagkakataon. Magpasakop na lamang daw ang mga ito sa kanya, maging kanyang mga babae, at magsilang ng kanyang mga tagapagmana. Sa hinaharap ay gagawin pa raw niya silang mga maharlikang consort. Kaya bakit hindi pa raw sila lumuhad at magpasalamat? Biglang natigilan ang kamahalan ng makarinig siya ng isang malakas na halakhak. Isang tinig ang nangut siya sa kanya at tinawag siyang isa lamang hamak na monghe na napakalakas magsalita. Sinabi pa ng tinig na kung luluhod siya ngayon at hihingi ng tawad kay Xiaoyun sa pamamagitan ng pagyuko rito, baka pag-isipan pa nitong patawarin siya. Baka gawin pa niya itong tagapagbantay ng kulungan at patawarin ang buhay nito. Nagulat ang kamahalan at malakas na sumigaw, nagtatanong kung sino ang nagsasalita at inutusan itong lumabas. Sa matinding galit ay agad na sinigawan ng kamahalan ang kanyang buong hukbo.
Inutusan niya ang lahat na patayin ang mga ito at pagpira-pirisuhin ang kanilang mga katawan. Ngunit nang ibigay niya ang utos na umatake, bigla na lamang sumabog ang berdeng enerhiya sa kanilang harapan. Nabigla ang lahat, lalo na nang lumitaw sa kalangitan ang espiritu ng isang napakalaking pagong. Ito ang anino ng Black Tortoise. Natigilan ang lahat at napatingin sa bagong dating na Black Tortoise Phantom Clone. Binalaan nito ang mga kaaway na kung ayaw nilang makinig sa payo, wala na siyang magagawa kundi burahin silang lahat sa mundong ito. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang paa. Sa isang iglap ay nabuo ang isang napakalaking replika ng paa na mabilis na bumagsak patungo sa kamahalan. Labis na nagulat ang kamahalan. Hindi siya makapaniwala na ang Black Tortoise ay tunay na umiiral. Ang aurang kanyang nararamdaman ay sapat na patunay na ito nga ang maalamat na banal na halimaw na Black Tortoise. Ngunit sa halip na matakot ay lalo pa siyang natuwa. Sinabi niyang tama nga ang kanyang hinala at siya ang tunay na pinili ng tadhana. Ayon sa alamat, ang sinumang makakuha sa Black Tortoise ang siyang tunay na anak ng langit. Ang paglitaw nito ngayon ay para tulungan siyang maging emperador. Habang patuloy siyang nagpapakawala ng napakalakas na madilim na enerhiya, sinabi niyang napakaganda ng pagkakataong ito. Titingnan daw nila kung karapat-dapat ba ang Black Tortoise na maging sunod Sunyeran sa kanya. Mabilis niyang sinalubong ang pabagsak na paang enerhiya ng Black Tortoise. Kumilos siya ng napakabilis at tila pinaglaruan lamang ang napakalaking paa habang paikot-ikot na umiakyat sa himpapawid upang makaiwas. Ngunit nang tuluyang bumagsak ang napakalaking paa sa lupa, direkta nitong tinamaan ang mga sundalo ng kamahalan. Marami sa mga ito ang nadurog at malubhang napinsala. Nang makita iyon ng kamahalan, sinabi niya sa Black Tortoise na ang lakas nito ay nasa unang yugto pa lamang ng antas ng general. Hindi raw siya nito kayang talunin. Tinanong pa niya ang Black Tortoise kung ayaw ba nitong sumuko. Ipinagmalaki niyang siya ang pinakamalakas sa mundong ito. Kaya mas mabuti raw na magpasakop na lamang ito sa kanya upang magkasama nilang pamunuan ang buong mundo. Matapang namang sumagot ang Black Tortoise at sinabi na sino ba ang kamahalan para paglingkuran niya. Habang buhay daw siyang susunod sa Haring Sia. Sa kanyang isipan ay wala namang halaga ang matandang ito, pasalamat daw ito dahil isa lamang siyang protection avatar. Ang kanyang tunay na katawan ay matagal nang nasa antas ng commander. Kung hindi lamang niya kailangang protektahan si Xiao Yun, isang sampal lamang ang kailangan upang maging abo ang bulok na mga buto ng matandang iyon. Ninas ang kamahalan nang muli niyang marinig ang pangalan ng Haring Sia. Pakiramdam niya ay naunahan na naman siya ng walang kwentang taong iyon. Sa sobrang galit ay pinagsisigawan niyang papatayin niya mismo ang Haring Sia at yuyurikan ang ulo nito. Kapag nangyari iyon, malalaman ng lahat kung sino ang tunay na naghahari sa mundong ito. Nang marinig iyon, nagkatinginan sina Xiao Yun at Bai Xin. Maya-maya ay bigla silang napangiti. Sa panuksong tono, tinanong ni Bai Xin ang kamahalan kung talagang balak nitong patayin ang Haring Sia. Tila nainsulto ang kamahalan. Tinanong niya si Bai Xin kung pinagdududahan ba nito ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay muling nagsalita si Bai Xin at itinuro ang mga zombie. Tinanong niya ang kamahalan kung alam ba nito kung ano talaga ang mga iyon. Sumagot ang kamahalan na mga hamak na buhay na bangkay lamang ang mga iyon. Ngunit nakangiting sinabi ni Bai Xin na mali siya. Ang lahat ng mga iyon ay mga sundalo ng Haring Sia. Ginamit daw nito ang sukdulang masamang sining upang gawing isang hukbong walang kamatayan ang lahat ng tao sa mundo. Hanggat hindi namamatay ang hukbo nito, hindi rin mamamatay ang Haring Sia. Kahit gugulin pa ng kamahalan ang buong buhay nito, hindi nito mauubos ang hukbong iyon. Natigilan ang kamahalan sa kanyang narinig. Maya-maya ay napagtanto niya na ganoon pala ang dahilan kung bakit napakaraming buhay na bangkay sa mundong ito. Ang Haring Sia pala ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Napahawak siya sa kanyang mukha at sinabi na isa lamang pala itong mababang uri ng panlilinlang. Nauna lamang daw ang Haring Sia sa kanya ng isang hakbang. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at sumigaw. Sinabi niyang panuurin ng lahat kung paano niya wawasakin ang kasuklam-suklam na masamang sining ng Haring Sia. Galit niyang inutusan ang kanyang buong hukbo na lipulin ang lahat ng tinatawag na mga sundalo ng Haring Sia. Agad namang sumunod ang kanyang hukbo at sinimulang salakayin ang mga zombie.
Nang makita iyon ni Xiaoyun at Bai Xin, napangiti sila. Tinanong ni Xiaoyun si Bai Xin kung naniwala ba talaga ang kamahalan sa sinabi nito ng ganoon lang kadali. Ngumiti si Bai Xin at sinabing mukhang hindi gaanong matalino ang kamahalan, kaya lalo lamang naging madali ang kanilang trabaho. Hayaan na lamang daw nilang magpatayan ang mga hanggal na iyon dahil mas magiging tahimik pa para sa kanilang dalawa. Habang nakalutang sa himpapawid at pinagmamasdan ng kamahalan ang inaakala niyang matagumpay na pakikidigma laban sa mga zombie, bigla siyang lumingon kina Xiaoyun, Bai Xin, at sa banal na halimaw. Inanyayahan niya ang mga itong sumama sa kanyang palasyo. Mayabang niyang sinabi na ipapakita niya sa mga ito kung paano niya unti-unting paglalaruan ang hanggal na haring siya hanggang sa tuluyan itong mamatay. Hindi makapaniwala si Bai Xin na gusto pa silang isama ng kamahalan kaya nagtanong siya kung hindi ba niya iyon pagsisisihan. Sumagot naman ang kamahalan na hindi niya kailanman pinagsisisihan ang kanyang mga desisyon. Wala raw ang salitang pagsisisi sa kanyang diksyonaryo. Pagkatapos ay sinigawan niya ang mga ito at sinabing sapat na ang usapan. Sumunod na lamang daw ang mga ito. Nagkatinginan sina Xiaoyun at Bai Xin at napagpasyahan nilang sumang-ayon. Nakangiting sinabi pa ni Xiaoyun na baka sa huli ay ang kuya niya rin ang magwasak ng buong palasyo nito. Natawa naman ang Black Tortoise at sinabing ang pinakagusto niya ay ang manood ng kaguluhan. Pagkatapos noon ay sumunod na sila sa kamahalan. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa palasyo. Ipinagmamalaki pa ng kamahalan ang kanyang kaharian at sinabi niyang nakikita ba nila ang kanyang palasyo. 1,000 taon na raw ang lumipas, ngunit siya pa rin ang tunay na pinuno ng lupaing iyon. Sinuri ni Xiaoyun ang paligid habang tahimik na namamangha sa kanyang nakikita. Pagkatapos ay idinagdag pa ng kamahalan na ngayong nakabalik na siya, muling luluhod sa kanyang paanan ang buong lupain ng Yangtze. Sinabi pa niyang ang mga mural na nakikita nila ay naglalarawan ng lahat ng kanyang dakilang tagumpay noong siya ay nabubuhay pa. Pag-iisahin daw niya ang buong Yangtze at itatatag ang isang imperyo ng mga undead na wala pang katulad sa buong kasaysayan. Kapag nangyari iyon, magpupugay sa kanila ang lahat ng kaharian at maging ang mga Diyos ay yuyuko sa kanyang harapan. Pagkatapos ay nilinggan niya ang dalawa at sinabi na sila ang magiging kanyang mga reyna at makikibahagi sa pinakamataas na karangalang iyon. Mula sa kanyang nagliliwanag na kamay ay naglabas siya ng dalawang nakakatakot na kasuotang pangreyna. Nang makita iyon ni Xiaoyun at Bai Xin, napaatras sila. Halos manginig sila sa nakakatakot na aurang inilalabas ng mga kasuotang iyon. Napaisip ang dalawa kung may problema nga ba talaga sa pag-iisip ang kamahalan. Sa huli ay naisip nilang mukhang napakahabang kwento pa ang kailangang ipaliwanag tungkol dito at hindi iyon matatapos sa iilang salita lamang. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.